So mga kapatid, ang ating morning revival preview ngayon ay week 3 na. So para sa week 3, meron tayong bagong titulo. So ang title ng ating morning revival for week 3 ay Discipling All the Nations by Baptizing Them into the Name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So yan yung title natin, Discipling All the Nations. Dinidisipuluhan ang mga bansa at yan ay para sa pagtatatag ng kaharian. Kasi sa loob ng kaharian, ang mga tao dapat mga disipulo, mga followers ng Panginoon. Siya ang hari at lahat ng tao nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Kaya ang ating commission o atas na ibinigay sa atin ay ang disipuluhan ang mga bansa sa pamamagitan ng autoridad. Magbabasa na ako ng mga verses natin for this week. Siyempre yung mga verses natin dahil kaharian ang pag-uusapan, ito ay matatagpuan sa Matthew. So Matthew 28:18. Jesus spoke to them saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth." Ephesians 1:20, which he caused to operate in Christ, in raising him from the dead and seating him at his right hand in the heavenlies. 2 Corinthians 13:10, therefore I write these things, according to the authority which the Lord has given me, for building up and not for overthrowing. So yung unang verse, ang ganda nito, ito ay isang declaration ng Panginoon. Sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. So kailan ba at anong klaseng authority ito? Ito ay naibigay sa Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. So nung nabuhay na muli ang Panginoon, sinabi niya, lahat ng autoridad ay binigay na sa kanya. Sa langit man o sa lupa. Lahat. Walang natira na hindi. No, lahat ng autoridad nasa Panginoon. Tapos sa Ephesians 1:20, binabanggit naman dito ang isang kapangyarihan. In English, this is power. Okay. So, it is a power that caused to operate in Christ in raising him from the dead. So, yung unang power ay yung power na nagbangon sa kanya mula sa mga kamatayan. Isipin mo, anong power ito na may kakayahan siya upang ibangon ang isang patay. And sitting him at his right hand in the heavenlies. At ito rin ang kapangyarihan na nagluklok sa Panginoon sa kataas-taasan, sa kanang kamay ng Diyos sa kataas-taasan. Yan yung kapangyarihan na nagdala sa kanya doon. So, dalawang aspekto ng kapangyarihan, twofold power. Una, yung kapangyarihan nagbangon sa kanya mula sa kamatayan. Pangalawa, yung kapangyarihan na nagdala sa kanya sa sangkalangitan at iniluklok siya sa kanan ng Diyos, ang pinakamataas na lugar sa buong sansinukob. Sa 2 Corinthians naman, sinasabi rito ang autoridad naman. Itong autoridad na ito kay Pablo naman to. Sabi niya, binigyan siya ng autoridad ng Panginoon, no, na sumulat ng mga liham para sa pagtatayo, hindi para gumiba o para sumira, kundi ang kanyang mga liham ay may autoridad para magtayo. Mga kapatid, magbabasa na ako. God's right hand, where Christ was seated by the surpassing great power of God, is the most honorable place, the place with supreme authority. So binabanggit dito, yung lugar, no, yung lugar na kung saan dinala ang Diyos o ang Panginoong Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli, sinasabi, ay ang pinaka-honorable place. O, yan yung pinakamataas na lugar, most honorable place.
At sinasabi sa atin, yung lugar na yan, nandiyan dyan ang supreme authority. Pag sinabi mong supreme authority, yan ay pinakamataas na autoridad. Respetadong lugar, honorable place. At ang lugar na may pinakamataas na autoridad. So yun yung position ng Panginoon ngayon. At ito ay isang position na nakamit niya sa pamamagitan ng kanyang proseso. Iba pa yung bago siya na proseso, siya ay ang bugtong na anak ng Diyos. May posisyon na yan. Siya na yung lahat-lahat. Kasi siya yung bugtong na anak ng Diyos eh. Pero pagkatapos niyang maproseso at nabuhay na muli, nailuklok siya sa pinakamataas na lugar ng buong sansinukob na may pinakamataas na autoridad. At ang lugar na yan, ang pinakarespetadong lugar. Wala nang tataas pa dyan. So, wala nang pwedeng umabot dyan. O syempre, wala na rin pwedeng lumampas dyan. Amen. So, nasa Panginoon ang lahat ng autoridad ngayon. Pag pinag-usapan ng autoridad, siya na ang pinakamataas. At hindi lang pinakamataas, lahat ng autoridad nasa Kanya. Lahat. Spiritual authority does not mean anything official or something but something in life. When we say that the elders have authority, we must not forget that the authority is not official. When anything becomes official, it is no longer something of life. Since the authority is not official, there is no rank or position. Anything that is not official is not positional. Amen. So binanggit dito yung mga elders. Sino ba yung mga elders? Ito yung mga tinalaga sa eklesiya para mamahala. Ngayon, sinasabi, meron din silang authority. Meron din silang authority. Pero ang kanilang authority ay hindi positional, hindi ranggo, kundi ito ay may kinalaman sa buhay. Kaya kapag binabanggit natin yung authority, hindi siya positional, kundi ito ay buhay. Lalo na sa mga banal, mga autoridad sa mundo, sa mga tao, walang kinalaman yan sa ranggo o position. No, kundi ito ay sa buhay ang autoridad ng mga banal. Ang ibig sabihin, ang autoridad nila, yung Kristo rin na nasa kanila. Sa sarili nila, wala naman sila talagang authority. Pero ang autoridad ng Panginoon, may ranggo, may position, may buhay, may attainment, lahat nandiyan na. Kaya pinakamataas yan. Samantalang ang pwede maging autoridad ng mga banal ay sa pamamagitan ng buhay. Ito ay depende sa kanilang relasyon kay Kristo. Walang ranggo sa church. Pare-pareho lang. No, kung meron mang autoridad, yan ay related sa life. Amen. We should re-examine the Bible to see if any verse indicates or even hints that the elders have been assigned with authority. Let us look at Hebrews 13:17. Obey the ones leading you and submit to them, for they watch over your souls as those who will render an account, that they may do this with joy and not groaning, for this would be unprofitable to you. We may ask, doesn't the New Testament say in this verse that the members in the church have to obey those who lead them? Doesn't the word obey indicates that there is a certain kind of authority? This verse, however, tells us to obey the ones leading us, not ruling us. We obey their leading, not their authority. Okay, so sa Biblia, wala naman talagang direktang sinabi na ang isang elder ay meron siyang authority. Pero sinabi sa Biblia, kailangan sumunod tayo doon sa mga nangunguna sa atin. So ano bang ibig sabihin nito? So ang ibig sabihin nito, ang sinusunod natin ay yung kanyang pangunguna. Hindi yung kung ano siya o sino siya. So ibang usapan yon, di ba?
Sapagat ang mga nangungunang kapatid, okay, so ginamit ko na yung salitang nangunguna. Nangunguna. Ibig sabihin, sila yung nagli-lead, nangunguna. At sinabi ng Biblia, sumunod tayo doon sa mga nangunguna. Hindi niya sinabi na yung mga nangunguna, may autoridad yan. Kailangan sumunod tayo sa autoridad nila. Hindi. Ang sabi, doon sa mga nangunguna, ang ibig sabihin, ang sinusunod mo, yung kanilang pangunguna. Ang ibig sabihin, kung ang isang brother, sabi niya, gumawa tayo ng ganitong activity. So, yung paggawa ng activity na yun yung kanyang pangunguna. Yun yung susundin natin. No, hindi natin nilalagay yung sarili natin sa ilalim ng kanilang autoridad, kundi sinusunod natin yung kanilang pangunguna. Kasi pwede natin sabihin, sila yung naatasan ng espiritu na manguna. Gumawa ng mga activity, gawain sa loob ng eklesiya, maski Levitical, sabi ng elder, maglinis tayo ng meeting hall. So, hindi ibig sabihin, yung inuutusan niya tayo, kundi binibigay niya yung pangunguna ng espiritu, pinapaalam sa atin. Kaya kung sinunod natin yung kanyang pangunguna, ang sinusunod natin ay yung espiritu na nagbigay nitong ganitong klaseng pangunguna. So, kailangan malinaw tayo dyan. Huwag natin sabihin, ako sa church, ang pinakamataas, may autoridad ay yung mga elder. Kailangan sundin natin sila. Hindi naman ganyan. Minsan, may mga ganyang salita, pero hindi naman ang kahulugan ay dahil nasa position sila na meron silang ranggo. So, hindi ganon. Ang sinusunod natin ay ang leading sa English. Yung leading ang sinusunod natin. Ganon. So, malinaw na yan. Amen. Today's reading, when there are elements outside of Christ that are present in us, there is no authority. We may have good things, gain the praises of others, be gentle and mild, and even be zealous in our work, yet have no authority. Authority is in the church, and the church is upheld by Christ. In other words, the church is built upon Christ, and Christ himself is the material for the building of the church. The amount of the element of Christ in us determines the amount of authority we have. So, ang binibigyan ng diin dito ay si Kristo. Si Kristo ang may autoridad. So, lahat ng bagay na sinasabi niya, nasa labas ni Kristo, walang autoridad yan. Walang autoridad. Maski man sabihin mo na magaling ang isang tao, mahusay siyang mamahala, siya ay mahinahon, maamo, no? Nasa kanya ang maraming katangian. Pero yung mga bagay na nasa labas ni Kristo, na meron siya, walang autoridad yun. Walang autoridad. Ang eklesiya, merong autoridad kasi ito ay si Kristo mismo, kasi katawan niya ni Kristo eh. Ang elemento ng eklesiya, ang realidad niya ay si Kristo. Kaya ang eklesiya ay may autoridad. Subalit yung mga naglilingkod sa Panginoon, dapat ang kanilang ginagawa ay mula kay Kristo. Ang mga bagay na hindi mula kay Kristo, hindi galing kay Kristo, hindi si Kristo ang pamamaraan. Lahat ng mga bagay na nasa labas ni Kristo, wala yang autoridad. Walang autoridad. Kaya ang binibigyan ng pansin sa atin, sa eklesiya, hindi ranggo ang pinag-uusapan, kundi yung elemento ni Kristo, nandyan ba? Nandyan ba? So kung nandyan yung elemento ni Kristo, andyan yung autoridad. Kaya tayo kasi sa church, hindi tayo organization. Sabagat sa organization, may mga official dyan, mga ranggo, may ranggo, mga inelect, inappoint.
Oh, inihalal. Yan ang mga autoridad dyan sa organisasyon. Pero ang eklesiya, hindi siya organisasyon. Siya ay organic, siya ay katawan ni Kristo. Ang umiiral dyan ay buhay ni Kristo. Oh, at ang isang anumang bagay na hindi si Kristo ay hindi bahagi ng katawan. Kaya kailangan maintindihan natin, pag pinag-usapan ang autoridad, yan ay si Kristo mismo. Amen. In His divinity, as the only begotten Son of God, the Lord had authority over all. O yan. So yung parte na, kasi si Kristo, meron siyang isang aspect na siya yung bugtong na anak ng Diyos. Katulad ng sinasabi sa John 3:16. Ganun na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung bugtong na anak, hindi pa na-proseso yun. Yun yung stage ng Panginoon na hindi pa siya na-proseso. At bilang bugtong na anak, ang kanyang kalikasan ay divino lang. Wala pa siyang kalikasan ng tao. Pero dahil siya ay bahagi ng Tres Unong Diyos, siya ang anak. Kaya meron siyang deity, pagka-Diyos. Na mataas yan, pinakamataas. Ang Diyos ang pinakamataas. Kaya dyan sa posisyon na yan, ang autoridad niya ay sa overall, lahat-lahat. Ganon. So yun yung isang position. However, in His humanity as the Son of Man and the King of the heavenly kingdom, all authority in heaven and on earth was given to Him after His resurrection. So after His resurrection, hindi na siya yung only begotten Son. Parang kumbaga sa history na lang yun. Siya ay naging panganay na anak ng Diyos. Na ang ibig sabihin, meron ng mga kapatid at isang attainment na siya ay dumaan sa proseso na yan. At yung proseso na yan ay nagtaas sa kanya. Nang siya ay nabuhay na muli, itinaas siya sa ranggo ng kanyang attainment. Bilang lahat ng autoridad sa lupa at sa langit, ibinigay na sa kanya. Siya yun na yung ultimate authority ng buong sansinukob. Yan ay walang iba kundi ang Panginoon, isang posisyon na nakamit niya pagkatapos na mabuhay na muli. Kaya halos pwede mo nga sabihin, lahat na talaga ng authority nasa Panginoon na Panginoong Jesus. Ikaw lang ang may ganyang autoridad dito sa buong sansinukob. Sa langit man, sa lupa man, nasa iyo ang lahat ng autoridad. Kaya sinasabi, sa pangalan niya, lahat ng tuhod, luluhod. Sa lupa man o sa sangkalangitan. Nang ibig sabihin, kikilalanin ang kanyang posisyon bilang ang pinakamataas na autoridad sa buong sansinukob. Amen. Kaya tinatawag natin siyang Lord. Di ba? Pag nag-call tayo, Lord, Jesus. Hindi lang Jesus, Lord. Ang ibig sabihin, Panginoon. Ikaw ang Panginoon. At kung tayo ay naglilingkod, isa lang naman ang pinaglilingkuran natin, ang Panginoong Jesus. Di ba? At kung tayo ay sumasamba, isa lang din ang sasambahin natin, ang Panginoong Jesus. At siya lang ang kikilalanin nating hari. Panginoon, Diyos, ulo. Meron pa ba tataas dyan? No? At siya, sa kanya lang tayo yuyukod. Wala tayong ibang niyuyukuran. Ako, walang yuyukuran na iba. Hindi rin ako luluhod maski kanino. Dito lang sa isang ito. No, na kinikilala ko na talagang Panginoon ko. Pag yan ang nagsalita, nanginginig tayo. Ako, ganun. Pag siya ang nakaharap natin, ako, Panginoong Jesus. Okay, so siya yung autoridad. Amen. According to John's record, after his resurrection, the Lord met his disciples in a room where the doors had been shut. The disciples were frightened, being afraid of the Jews,
Because they needed to be strengthened by life, the Lord came to them as life, breathed upon them, and told them to receive the Holy Spirit. Amen. So ito yung binabanggit na incident nung gabi ng resurrection. Kasi ang alam ng mga disipulo, namatay na siya, wala na. At ang alam nila, siya ay ipinako ng mga Hudyo. Dahil sa mga Hudyo, natatakot na sila. Kaya nandun sila sa isang lugar na sarado yung pinto. Takot sila. Kasi siyempre, ang Panginoon pinako sa krus, natakot sila. Sila ay mga tagasunod ng Panginoon. Pero nung insidente na yan, sumulpot ang Panginoon sa gitna nila. So, saan ba siya dumaan? Hindi sa pinto, hindi sa bintana. Siya ay hindi na nalilimitahan ng panahon na yan. Kasi siya ay pumasok na sa isang bagong kasaklawan. Yan ay ang Espiritu. Pagkatapos niya nabuhay muli, siya ay napasukdol bilang Espiritu. Hindi na nalilimitahan ng espasyo. Kaya sumulpot siya sa gitna nila. No? At alam naman ng Panginoon na sila ay natatakot, kaya ang kailangan nila ay buhay. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ihininga niya ang hininga ng buhay sa kanila. Breathe out, ihininga. No? At sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu. No? Kaya ito ay upang maalis ang kanilang takot. Tao lang yung mga yan eh. Tao lang din naman sila. Kaya natatakot lang din. Pero ito yung kailangan nyo. Espiritu, hininga ng Panginoon, buhay. Iyon. Wala na, nawala na yung takot nila. Nakalabas na sila. So, ang takot ay meron pag wala ang Espiritu. Kaya sa mundo, maraming takot eh. Walang Espiritu eh. Walang buhay, takot. Diba? Pero kung ikaw ay may buhay ng Panginoon, may Espiritu, dapat hindi ka takot. No? At yan ay dapat maging karanasan natin. Amen. According to Matthew, the Lord charged the disciples to go to a mountain in Galilee. Surely He met with them on that mountain during the day, not during the night. Furthermore, when He met with them on the mountain, He did not breathe upon them and tell them to receive the holy breath. Instead, He said, all authority has been given to me in heaven and on earth. So, iba na yung situation sa bundok. Iba yung situation doon sa kwarto, na kung saan sila ay natatakot. So, nung panahon na yan, ang binigay sa kanila ay Espiritu. Sa Espiritu. Pero doon sa bundok, siyempre, natanggap na nila Espiritu. Ibang klaseng tao na sila. Wala nang takot yan. Kaya, pinapunta sila ng Panginoon doon sa bundok. At nung nakipag-meet ang Panginoon sa kanila, hindi na niya sinabing, tanggapin niyo yung Espiritu, kundi sabi niya, lahat ng authority, sabi ng Panginoon, lahat ng authority sa langit man o sa lupa, binigay na sa akin. Ibig sabihin, ibang klaseng atmosphere yun. Ito ay atmosphere ng kaharian na kung saan umiiral na yung autoridad. At ang unique na authority dito ay ang Panginoon. Katulad ngayon sa loob ng kaharian. Ang kaharian ngayon ay kaharian sa realidad. At dito sa kaharian na ito, merong isa na merong autoridad. Lahat ng autoridad sa lupa at sa langit nasa Kanya ngayon. At tayo ay dinala niya sa realidad ng kaharian sa pamamagitan ng pagkasilang na muli. Naisilang tayong muli at naidala tayo sa realidad ng kaharian at dito sa kaharian, merong isang autoridad na umiiral. Yan ay ang autoridad ni Kristo na nagme-may-ari ng lahat ng autoridad sa lupa man o sa langit. Isipin mo, wala ka ng takot at ang feeling mo, ibig sabihin, nandiyan ka sa
ilalim ng kanyang kapamahalaan. Ang tatag, ang tibay. Isang autoridad na hindi pwedeng bumagsak. Sino magbabagsak dyan? Siya na nga yung pinaka-autoridad. Lahat ng autoridad nasa ilalim na niya. Wala nang pwedeng bumangga o kumalaban dito. Yan ang senaryo sa loob ng kaharian. So ang pinakikita dito, hindi na yung senaryo ng takot doon sa kwarto, kundi sa itaas ng bundok na sinasagisag ng pagiging nasa kaharian, merong isa na nasa taas natin ngayon at lahat ng autoridad nasa Kanya. Amen. In Matthew, it is not a matter of breadth, but a matter of authority. John's concern was for life, and life requires breath. But Matthew's concern was for the kingdom, and the kingdom requires authority. Amen. Ang aklat ng Mateo ay aklat ng kaharian. At dito, matinding binibigyan ng diin ang autoridad. But of course, ang aklat ng John ay aklat ng buhay. At John ay binibigyan ng pansin ang espiritu, ang hininga ng buhay. At ang mga gawain ng pagpapastol, pagpapakain, nandyan sa atmospero ng buhay. Pero dito sa kaharian, ang binibigyan ng pansin ay ang pag-iral ng autoridad ng Panginoon. At ang lahat ay mga disipulo niya, mga follower ng Panginoon. Kung saan lahat tayo dinala sa ilalim ng kanyang pamamahala. The Gospel of John reveals that we need life to care for the little lambs and to feed the Lord's flock. But in Matthew 28, there is no word about feeding the lambs. In Matthew, the Lord commanded the disciples to disciple all the nations in order to make all the nations part of the kingdom. This requires authority. Therefore, in John, resurrection is a matter of life, power, breath, and shepherding. However, in Matthew, it is a matter of righteousness, authority, and discipling the nations. Amen. So matinding binibigyan ng diin yung gawain ng pagdidisipulo. Pagdidisipulo. Nagpapastol tayo tungkol sa aspekto ng buhay, nagpapakain, di ba? Nagpapastol, pinapakain ang mga kordero. Pero sa aspekto ng kaharian, dinidisipulo ang mga bansa sa pamamagitan ng autoridad, katwiran, at ito ang meron sa loob ng kaharian. Amen. So sa loob ng kaharian, alam natin kung anong meron dito. Amen. Amen. Lord Jesus. Panginoon, salamat sa mga salita ngayon. Hindi lang dinala mo kami sa pastulan upang pastulin at pakainin. Subalit dinala mo rin kami sa realidad ng kaharian ngayon, kung saan kami ay dinidisipuluhan mo. Ginagawa mo mga disipulo mo na nasa ilalim ng autoridad mo at nasa ilalim ng katwiran upang dito sa kaharian kami ay matuto at mamuhay sa ilalim ng iyong kapamahalaan. At dito ikaw lang ang kinikilala namin bilang isa na may pinakamataas na autoridad, sapagat lahat ng autoridad ay binigay na sa iyo, sa langit man o sa lupa. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ang pananaw ng kaharian. Nawa kami ay maging mga tagasunod mo sa loob ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon. Amen.